Hello mga ga, dito sa amin mura ngayon yung kilo ng kamuti kaya naisipan po nating ipalaman ito sa ating hopya. Kung meron tayong sibuyas hopya, ngayon sa ating video ay gagawa po tayo ng hopyang kamuti with ube flavor. Kaya umpisahan na natin. So unahin natin gawin yung pabalat ng ating hopya. Gagamit lang po ako dito ng 500 grams ng all-purpose flour at lagyan ko yan ng 1 teaspoon ng iodized salt at 2 teaspoon ng baking powder, 1/4 cup ng light brown sugar, 1 cup ng tubig at half cup ng mantika. Hindi po tayo dito maglagay ng margarine or di kaya shortening. Hindi po tayo niyan gagamit. Mantika po yung ating gamitin. At nang natunaw na po natin yung ating mga dry ingredients, ay basain na po natin yung ating harina at atin po itong masahin. At yung aking dough na ito ay masahin ko lang po ito ng mga 10 minutes sa masa pong mano-mano. Manumanuhin lang po natin ito sa loob ng 10 minutos. Hampas tulak lang po yung gagawin ko. Ito na mga ga yung ating dough sa loob ng 10 minutes. Kahit hindi po gaanong kakinis ay okay lang yan. At i-rest ko muna ito ng mga 30 minutes bago ko po lakarin. Palambutin muna natin yung ating dough. At pagkalipas ng 30 minutes ay malambot na po yung ating dough ay gawan na po natin ito ng second dough or yung ating oil dough. At para wala nang hugasin ay dito na rin tayo gagawa. Kailangan lang natin dito ng half cup ng third class flour at 1/4 cup ng mantika. And then mix lang po talaga natin yan. Ayan, ito na siya ga at iset aside lang muna natin. Palakarin muna natin yung ating pabalat. At yung ating ginawang weldo ay ilagay po natin dito sa ibabaw. Ilagay po natin lahat. Ipahid po natin. Sa ating pabalat ngayon, kung gusto po ninyo na gumawa dito ng 1 kilo, ay dublihin nyo lang po yung ating mga ingredients ng ating pabalat. Kasi yung binigay ko ngayon sa ating recipe ay kalahating kilo lang. At pagkatapos niyan ay i-roll po natin ito ng pahigpit. Sa pag-roll po natin ay may kaunting hila para po ay magkaroon po tayo ng maraming layer. At kailangan po ay mahigpit po yung ating pagkaroon. Mga gayong alaga kong bilbil ay pumatong na po sa aking mesa. Ang dali lang po talagang magpataba, no? Pero ang hirap po talagang magpapayat. Ay, nahapo na po ako. Ayan, sana po ay nasundan po ninyo kung paano ba natin yan i-roll yung ating pabalat ng ating hopya. At pahira lang po natin ito ng kaunting mantika at iset aside lang muna natin ito. Gagawa na po tayo ng ating palaman. So dito sa ating palaman ay mayroon na po ako ditong nilaga ng kamuti. Malambot na po ito at nabalata na. Kudkurin ko lang po ito gamit po yung kudkuran po ng ating cheese. At timbangin lang po natin ito para malaman po natin kung ilang mga measurements yung mga ingredients na idadagdag po natin dito. At meron po tayo ditong 740 grams na naluto na ng kamuti. At lagyan lang po natin ng 3 tablespoon ng ube flavor powder. Powder lang po yung gamit ko mga ga. Pwede naman kayo ditong gumamit ng liquid or syrup na ube flavor. At half cup ng powdered milk at 1/4 teaspoon ng ating iodized salt at 1 cup na harina. At dito, hindi po tayo dito maglagay ng margarine. Maglagay lang po tayo dito ng half cup na mantika. And then, mix lang muna natin yan bago natin lagyan ng asukal. At maglagay tayo dito ng 2 in 1 half cup ng light brown sugar. Yung nakikita po natin na mga bilog-bilog na kulay dilaw ay hayaan lang po natin yan kasi kamuti po yan. At ito na po yung ating palaman. At putulin na po natin yung ating pabalat. Putulin ko lang po ito ng 22 grams. At pagkatapos ko po yung putulin, dahil malambot lang naman yung ating dough, ay diretso ko na yan lagyan ng palaman. Yung palaman ko dito mga ga ay nasa 23 grams at yung ating pabalat ay 22 grams. Bali, may 45 grams po yung ating hopya. At yung ating ginawang palaman mga ga ay hindi po ito naubos. Sa kalahating kilo po natin na pabalat ay pwede pa po natin itong gawan ng mga 250 grams na pabalat. Ito po yung natira sa ating palaman. Pwede natin itong gawan ulit ng another pabalat. Mga 250 grams lang na harina. At yung ating plancha ay banyahan lang po natin ng shortening or di kaya margarine. At banyahan lang po natin yan ng itlog na lagyan po natin ng kaunti lang po na food color yung ating itlog na egg yellow. And then lagyan lang po natin ng sesame. Yung ating lunga ay optional lang naman at kailangan ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isalang dahil isalang na po natin ito agad. At kailangan ay malakas yung init ng ating oven dito. Nasa 250 degrees Celsius yung init ng aking oven dito at niluto ko po ito sa loob ng 18 minutes. Ayan, nabubulol na. At napakasarap po yan mga gaha. At lasang ubi nga naman at ang crispy po ng ating pabalat. At ito ay 1 kilo po ito ha. Nagawa din ako ng another pa natin na hopya. Gumawa ako ulit mga ga.
At hanggang dito lang po yung ating video. Sana makatulong at maraming salamat at bye-bye!